Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Balik tayo sa Sabungero issue. DOST at NBI ay tutulong na rin sa paghanap at tutulong sa pagbigay ng kanilang mga expertise tungkol sa search and recovery ng mga remains nitong mga nawawalang sabungero dyan sa Taal Lake. At Japan tutulong din at iba pang mga ahensya na mayroong expertise sa pagsisid at sa paghanap ng nawawalang bagay. Kaya malaki ang possibility na meron talagang makikita dito. Kaya sa karagdagang balita at detalye atin panuorin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Magandang gabi, Dante. Saan sisimula ng DOJ ang kanilang investigasyon? Magandang gabi, June. Sabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, may nabanggit ang isa sa mga suspect na fish pond. Ito anya ang magiging ground zero o pasimula ng paghahanap ng mga otoridad sa mga nawawalang sabungero. Dagdag pa ni Rimulya, hiningi na niya sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggong ito ang technical diving operation sa Taal Lake, kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na nandoon itinapon ang missing sabungeros. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin sa start. Humingi na rin anya sila ng tulong sa bansang Japan para magbigay ng kagamitan. Inaasahan anya na sasagot sila sa linggong ito. Eto mga kababayan, meron ng pag-asa dito. Dahil sa itong may-ari ng fish pond ay daw yan, tauhan ng mga men in uniform na mga iskalawags na nandiyan na naditini sa Camp Crame. Naditini na parang pansamantalang nakulong yan. At yung caretaker ng fish pond or yung palaisdaan dyan sa Taal ay pala yan, may connection kay alias Tutoy at binigyan ni alias Tutoy ng pampadulas para kumanta. Kaya napaka waiting game ito dahil kahit anong buto ang makita dyan ay ibibigay kaagad yan sa NBI para sa forensic examination. Forensic, kasi eksperto ang NBI, yan ang maitulong ng NBI. Kahit buhok lang, kahit isang hibla lang, ay pwedeng matukoy kung kanino yun. Grabe no? Medyo magaling na rin ang ating NBI ngayon sa forensic. At ang DOST naman ay tutulong sa kanilang science and technology. Kung anumang mga submersible robots meron sila dyan or submarines na mga remote control ay malaking tulong na yan. Okay, kaya meron ang liwanag sa madilim na ulap sa paglaho nitong mga kawawang sabungero. Grabe naman kunting kasalanan lang, yung parang na-tupi lang yung laro ay binigyan kaagad ng napakagrabing hatol ng Diyos ng mga sabungero. Walang iba kundi yung insikwakang na yun, mga kababayan. Kaya dito makikita kung gaano kagaling ang ating administrasyon. Ito na yung legacy ng administrasyon ni PBBM. Ang pagkakulong ng hari ng tukhang, ngayon makulong na naman ang hari ng mga sabungero. Hindi sabungero na classic yung traditional, hindi ganun. Mga sabungerong sindikato ang tawag natin dyan. Okay, balik tayo sa balita courtesy sa atin ng UNTV. Payag ang National Bureau of Investigation na ibahagi ang kanilang forensic expertise para imbestigahan ang kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, maaaring magsagawa sila ng DNA test at cross-matching upang matukoy ang pagkakakilanlan sakaling mayroon pang mga labi ang makuha mula sa Taal Lake kung saan sinasabing itinapon ang mga biktima. E di kukunin, magkukondak ng DNA test, cross-match dun sa remaining, yung mga kamag-anak na nagsasabing kamag-anak nila yon, makikita namin kung yun nga yung nawawala nilang kamag-anak. Ma-identify natin. Kahit buto na lang yan, kahit sa peraso na lang yan,
Tulad ng NBI, nakahanda rin ang Department of Science and Technology na tumulong sa paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, bukas sila sa pakikipag-ugnayan sa mga scientist upang magamit ang mga instrumentong pandagat para sa marine monitoring. Gayunman, nakadepende pa rin ito kung kaya pang maaninag ang lalim ng Taal Lake. Sakaling doon nga itinapon ang mga bangkay, ayon kay Secretary Solidum, posible pa rin ma-recover ang buto ng mga ito. Ito mga kababayan, kahit isang buto lang dyan, out of 100 plus na naglahong mga sabungero, 100 mahigit na naglaho. Kahit isang buto lang ang makita dyan, tapos kukuha lahat ng sample ng DNA ang NBI sa lahat ng mga kamag-anak na nawawalan ng mga mahal sa buhay, nawawala yung kanilang anak, yung kanilang nobyo, yung kanilang husband, yung kanilang ama. Grabe, ang daming naghihintay na babalik ang kanilang mga ama, kanilang mga kapatid, kanilang mga nobyo, kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi nakabalik dahil nga sa paghusga nitong Diyos ng mga sabungero. Kaya kahit isang buto lang at kapag merong nagmatch doon sa mga naiwan ng biktima, merong nagmatch, ay hindi na yan ipagpatuloy pa. Kahit isa lang, ibig sabihin, diyan talaga tinapon. Isa lang talaga na buto ang kailangan na makuha diyan sa Taal Lake na magmatch sa mga nabubuhay na kamag-anak nitong mga naglahong sabungero, ay tapos na ang drama, tapos na ang kaso. Tapos na, solved na. Kasi totoo na diyan nga tinapon. Isang buto lang. Hindi na kailangan na hanapin pa yung lahat ng buto. Hindi na, isa lang talaga. At tapos na yan. Alright, sana ay merong makuha sa ilang buto ba ang ating katawan ng isang tao. Nasa 200 plus yata ang buto natin eh. So, ilan ba yun? 100 times 100 plus, ang dami-daming buto niyan, di ba? Imposible naman na walang natangay ng alon na makikita. Maputi kasi ang buto ng tao, maputi. Kung hindi kinakapitan ng lumot. Pero sa dagat ay makikita pa rin ang buto. Iwan ko lang sa matabang na tubig, katulad ng Taal. Matabang yan eh. Kung maputi pa rin ba ang buto? Alright, so balik tayo dito sa video, courtesy sa atin ng UNTV. Yung buto, walang pakialam ng decomposition doon. Ang laman ang nabubulok laman. Ipinaliwanag naman ng eksperto na nakadepende pa rin sa lalim ng pinagtapunan ang pagkabulok ng bangkay sakaling may ma-recover pa na intact ang katawan. Pag oxidizing, kunyari dito sa lupa, pag iwan mo yung dahon dyan, madidecompose yan with time. Kasi may air ka pa. Ibig sabihin may oxygen. Pag wala ka ng oxygen, di mo na ma-decompose. Mapipreserve. So, depende yan sa lokasyon. Malalim kasi yung yung lake mahigit 100 meters yan sa deepest part. Kung saan may crater. So, depende yan kung saan. And then, yung organic matter kasi na lumulubog, siyempre lumulubog doon. Hindi na makapenetrate din yung sunlight kaya madilim. Nauna nang ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na aabot sa nasa 100 mga nawawalang sabungero ang itinapon sa Taal Lake. Samantala, Juno, kinumpirma din ni Secretary Rimulya na sa ngayon ay may ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan ng Supreme Court. Kabilang na ang isang judge na umano'y nag-aayos ng kaso ng negosyanteng si Atong Ang. At nagkausap na rin anya ngayong araw ang DOJ at Supreme Court. Kaugnay naman sa issue na lumalabas na pati raw ang DOJ, ang Supreme Court at ang judiciary ay kayang pasukin o impluwensyahan nitong nasa likod ng pagkawala o nitong missing sabungero case. Judge, iba-iba. Pero iba-iba. Basta they're doing their job. Ano naman sila eh? Hindi naman sila balat sibuyas eh. They're very sensitive about what should be done to improve our justice system. Okay, so atin balikan yung sinabi kanina ng DOST Director. Ito, sabi niya kanina na baka meron pang remains na makikita kasi hindi raw naaagnas sa dagat or sa ilalim ng tubig kasi walang oxygen
Okay, matagal nga yan maagnas ang itong laman-laman. Pero dahil sa merong mga creature diyan, 'di ba? Merong mga maliliit na isda sa lawa ay kinakain kasi yan. Kinakain kasi yan. Kaya nauubos yan at ang natira talaga diyan ay mga buto na lamang. Pero kahit buto ay merong DNA yan. Isang buto nga lang, sabi ko kanina, solve na ang kaso. Kaya imposible naman. Sa dami ng sumisid dyan, merong Coast Guard, tumutulong na, Philippine Navy, tumutulong, at merong pang kagamitan galing Japan. Iwan ko lang kung walang makita. Meron siguro, kahit hindi buto ng tao, buto lang ng baboy, siguradong merong makita dyan na buto eh. Sigurado yan, tiyak yan, mga kababayan. Pero sabi ko na, ang tao ay merong napakaraming buto. 200 plus ka bones ang ating katawan, kaya 2,000, make that 200 times 100. So, ilan ba, mga kababayan? Napakaraming buto, di ba? Imposible naman na walang natangay ng current or ng alon. At makikita, di ba, yung mga nagpagulong-gulong sa seabed, hindi yun nilulumot kasi pagulong-gulong yun eh. Yung tinamaan ng current ng Taal Lake, hindi yun nilulumot, kaya puting-puti yun at maninag talaga yun. Plus, walang imposible sa milagro kasi ang Diyos ay tutulong dyan. Kapag tutulong ng Diyos, kahit na natabunan niya ng lupa sa lake bed, ay lalabas ang mga buto na yan kasi sagrado yan, gawa yan ng Diyos. Kaya walang imposible sa milagro. Okay, so anong palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.